Noong unang panahon, sa isang nayon, may isang kaserong nagngangalang James. At isa siyang disiplinadong tao. Maaga pa lamang, sa pagtilaok ng manok ay gigising na siya. Gigisingin ang kanyang mga alalay at sila'y pagtatrabahuin sa bukid. Si Dan at si Jack ay bagong kasama ng kasero sa trabaho. Ngunit sila ay napakatamad at hirap na hirap gumising na pumunta sa bukid araw-araw. Araw-araw, sila ay natutulog malapit sa balon. At isang araw, kinausap ni Dan si Jack. Nahirapan na akong gumising ng maaga at pumunta sa bukirin araw-araw. Sambit nito. Ganoon din ang nararamdaman ko, Dan. Ngunit ano bang magagawa natin? Pagkatilaok pa lamang ng manok, ang kasero natin ay nagigising at ginigising niya rin tayo. Palaging binabantayan ng kasero ang dalawang manggagawa. Kalaunan ay napagdesisyon na niya bigyan ng leksyon ng dalawa. Isang araw, habang natutulog ang dalawang lalaki malapit sa balon, mayroon silang narinig na boses mula sa ilalim ng balon. Jack, gaano ka katagal matutulog? Tumayo ka na riyan at gawin mo ng iyong trabaho. Narinig ito ni Jack at biglang nagising. Nang tumingin siya sa kanyang tabi ay tulog na tulog si Dan. Inakala niyang nagkaroon lamang siya ng masamang panaginip at muling natulog. Kinabukasan, silang dalawa'y natutulog muli malapit sa balon. Ngayon naman, si Dan ang nakarinig ng parehong boses mula sa balon. Katulad ni Jack, ay siya rin ay biglang nagising. Tumingin si Dan sa paligid at walang nakita kundi si Jack na tulog sa kanyang tabi. Baka masamang panaginip lang yun. Sambit niya sa sarili at saka bumalik sa tulog. Sa susunod na araw, habang sila'y natutulog malapit sa balon, ang dalawa ay nakarinig ng kakilakilabot na tunog. Silang dalawa ay nagising ng sabay, takot na takot, at saka tumingin sa isa't isa. Narinig mo rin bang tunog na yun, Jack? Oo, natakot ako ng sobra. Hindi pala iyon masamang panaginip lang. Ang tunog na iyon ay nanggagaling sa balon na ito. Ako'y aalis na papuntang trabaho. Pwede ka nang sumabay kung gusto mo. Sandali, sasabay ako. Nung araw na iyon, ang dalawa ay nagtatrabaho ng mabuti sa bukid. At sa hapon, pagkatapos magtrabaho, ay pumupunta sila sa lugar ng kasero upang magtanghalian. Nang ang dalawa ay umupo para sa tanghalian, kitang-kita sa mga mukha nilang sila ay takot at nag-aalala. Napansin ito ng kasero at tinanong kung ano nangyari. Kinuwento ni Dan at Jack ang tungkol sa kakilakilabot na tunog na kanilang naririnig. Pagkatapos nila magkwento ay tumawa ng malakas ang kasero. Hindi yon mahika o panaginip. Napansin ko kasi ang katamaran ninyong dalawa at gusto kong turuan kayo ng leksyon. Ako ang umupo sa tabi ng balon at gumawa ng mga nakakatakot na tunog na iyon. Ngayon naiintindihan niyo na, di ba? Simula ngayon, isang tabi ninyo ang inyong katamaran at gawin ang inyong trabaho ng maayos. Simula noon ay hindi na naging tamad sina Dan at Jack. Nagtrabaho sila ng mabuti sa bukirin at namuhay ng matiwasay. Si Haring George ang hari ng mga palakang nakatira sa balon. Ngunit hindi niya magawang makisalamuha sa kanyang mga kamag-anak dahil sa madalas na hindi magandang pagtrato ng mga ito sa kanya. Isang araw, kinausap niya ang kanyang asawa at sinabing, "Ano ang karapatan nilang tratuhin ako ng ganito? Ako ang kanilang hari. Dapat lang naturuan ko sila ng leksyon." Sinabihan siya ng kanyang asawa na siya'y dapat mag-ingat kung ayaw niyang mapahamak. Ngunit ito ay hindi pinakinggan ni Haring George at siya ay tumalon patungo sa tubig. Nang maupo ang hari sa tabi ng tubig, nakita niya ang ahas na sigain na pumasok sa kanyang lungga. Kaya naman nakaisip si Haring George ng ideya. Iimbitahan niya ang ahas sa kanilang tahanan at uutusan nitong kainin ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. "Kay, lumabas ka rito at tayo ay mag-usap." Narinig ni Kay ang boses na tumatawag sa kanya,
Ngunit hindi niya alam kung kaninong boses ito. Siguradong hindi ito kaibigan dahil wala naman siya ni isang kaibigan man lamang. Ako si Haring George, ang hari ng mga palaka. Nais kong makipagkaibigan sa iyo. Nagulat si Kai at nagtaka, kaya naman siya ay lumabas na. Imposible. Paano tayo magiging magkaibigan kung tayo likas na magkaaway? Alam kong likas tayong magkaaway, pero kailangan ko ang tulong mo. Nais kong kainin mo ang lahat ng mga kaaway ko. Sinong mga kaaway? Ang mga kamag-anak ko. Nakatira sila sa balon kung saan ako nakatira at dahil hindi nila ako nirerespeto, naging kaaway ko sila. Nakatira ka sa balon? Paano ako makakapasok? At kung makapasok man ako, saan ako uupo habang tinatapos ko ang mga kaaway mo? Walang kwenta ang usapan na ito. Umalis ka na, palaka. Sandali, kaibigan. Ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapasok sa balon. Ituturo ko rin sa iyo ang komportabling butas kung saan ka pwedeng magpahinga. Pakiusap, tulungan mo ako. Napaisip si Kai sandali. Tumatanda na siya at hindi niya na kayang humabol ng daga para kainin. Ang alok ng palaka ay nakatutukso at madali lamang kaya naman siya ay nagdesisyon na. Haring George, nakapagdesisyon na akong sumama sa iyo. Ituro mo sa akin ang daan at susundan kita. Salamat kaibigan, pero ipapaalala ko lang. Huwag mong idadamay ang sarili kong pamilya. Kainin mo lang ang mga sasabihin kong dapat mong kainin. Magkaibigan na tayo, Haring George. Hindi ko gagalawin ang pamilya mo. Tara na at huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon. Nang makarating sila sa balon, itinuro ni Haring George ang butas sa ibaba nito. Sinabi niya sa ahas na magtago muna roon habang hinihintay ang pagdating ng kanyang mga kamag-anak. Makalipas ang ilang oras, lahat ng mga kamag-anak ng hari ay nagtalunan na sa paligid ng balon. Yan ang mga palakang umalipos sa akin. Kunin mo sila at kainin ngayon din. Isa-isang kinain ng ahas ang mga kaaway ng Haring Palaka, kaya naman tuwang-tuwa si Haring George. Kapag wala na si Haring George, kakain pa ako ng isa o dalawang mabait na palaka. Kinain ko na ang mga kaaway mo, Haring George. Magaling! Ngayon, maaari ka nang bumalik sa lungga na pinanggalingan mo, kaibigan. Bumalik sa lungga ko? Nagpipiro ka ba? Siguradong may ibang ahas nang nakatira doon mula nang umalis ako. Hindi, kaibigan. Kailangan kong manatili rito. At dahil inalis mo ko sa lungga ko, tungkulin mo nang pakainin ako mula ngayon. Bigyan mo ko ng isang palaka kada oras, mula sa mga kaibigan mo o sa sarili mong pamilya. Kung hindi, kakainin ko kayong lahat. Ano ba itong nagawa ko? Bakit ko ba siya dinala rito? Wala na akong takas ngayon. Mula noon, binigyan ng hari si Kai ng palaka araw-araw. Pero hindi pa tumigil si Kai. Sa tuwing hindi nakatingin ang hari, kinakain din niya ang iba pang mga palaka. Isang araw, ang palakang kinain ni Kai ay ang anak ng hari, at nakita ito ni Haring George. Wag yan kaibigan, anak ko ang isang yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga luha ni Haring George ay wala nang magagawa para mabalik ang kanyang anak. Para saan pa ang pag-iyak mo? Sino na ang tutulong sa'yo? Ikaw ang may gusto nito. Kailangan mong makatakas at isipin mo kung paano mo mapapatay si Kai. Lumipas ang mga araw, ngunit wala pa ring plano si Haring George. At ubos na ang lahat ng mga palaka. Nag-iisa na lamang siya. Nagugutom ako, Haring George. Humanap ka ng pwede kong makain. Tungkulin mo yun. Ito na ang pagkakataon kong makatakas. Kaibigan, habang ako ay nabubuhay, hinding-hindi ka magugutom.
Hayaan mo akong makalabas at dadalhan kita ng palaka galing sa kabilang balon. Itinuturing na kitang kapatid. Kung tutuparin mo ang pangako mo, magmula ngayon ay ituturing na kitang ama. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng palaka at siya ay tumakas na sa balon. Kailangan kong humanap ng isa pang balon na pwede kong tirhan. Samantala, nauwi sa wala ang paghihintay ng ahas sa pagbabalik ni Haring George. Hindi ko dapat siya pinayagan. Talo na ako ngayon. Makalipas ang ilang araw, nakakita si Kai ng isang butiki na nakatira sa kaparehong balon. Ginang, dati kayong magkaibigan ni Haring George. Pakihanap siya at pakisabing bumalik na agad. Hindi baling wala siyang dalang pagkain. Sabihin mo sa kanya na hindi ko siya sasaktan, na hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Matapos ang paghahanap sa mga katabing balon, nahanap ng butiki ang Haring Palaka. Haring George, ano ang ginagawa mo rito? Ang iyong kaibigan na si Kai ay naghihintay sa'yo. Nangako siyang hindi ka niya sasaktan, kaya umuwi ka na. Ang isang patay gutom ay hindi dapat pagkatiwalaan. Natuto na ako. Hindi ko dapat tinalikuran ng aking pamilya at kumampi sa kaaway. Hindi niya na ako makikita kailanman. Mga bata, natutunan natin na kahit anong mangyari ay hindi dapat tayo maging parte ng anumang masamang gawain.